Nakaramdam ako ng buyer's remorse. Hindi ako gano'n sigurado kung ano ba ibig sabihin ng buyer's remorse, pero ito yung alam ko. Kasi ayokong i-search sa Google ngayon kung ano ibig sabihin nun. Pero alam ko, 'pag bumili ka, tapos pag-uwi mo or 'pag nagamit mo na siya, let's say for example 'pag bumili ka ng juice, okey, tapos umuwi ka, ininom mo yung juice hindi masarap, remorse, 'di ba? Yun yung nangyari. Buyer's remorse na yun. Hindi, parang customer dissatisfaction. Pumunta ka sa store tapos bumili ka ng juice. Tapos, hindi kailangan kailangan yata parang i-hype mo before para magkaroon ng remorse. So, kumbaga nakita mo sa TV. Okay, nakita mo sa TV yung juice. Tapos sabi ng yung endorsement yung pagkaka-endorse ng juice, "This juice is tasty and mas maraming nutrients, tapos orange juice siya na masarap." So anyway, fast forward 'no, kasi ang haba ng explanation na 'to. Bumili ka ng juice, tuwang-tuwa ka kasi parang, "Uy, ang daming nutrients, kailangan ko 'yun." Favorite ko ang juice and marami akong fond memories sa orange juice, and ngayong nakita ko 'tong commercial na 'to, no-brainer. Juice yung bibilhin ko yung juice na yun. So, pumunta ka sa store, bumili ka ng juice, ininom mo, hindi pala gano'n kasarap. Buyer's remorse. Sobrang, hindi ko na-expect na kahaba yung gano'n kahaba yung example. Hindi ko ina-expect kasi setup siya actually na, "Wow, clickbait 'to, hindi talaga buyer's remorse yung video na 'to." Actually para siyang buyer's remorse, pero ang naisip ko kasi prior sa pag-record ng video na 'to, i-clickbait ko kayo, okey, na this is a video about buyer's remorse, pero hindi. So, ano to talaga, parang irrational fear na gusto ko na i-share, okay? Takot akong bumili, hindi ko kayang bumili ulit sa isang tindahan pagkatapos kong bayaran yung isang transaction. So for example, 'pag bumili ako ng phone, okay? O reenactment, "Ate, pabili ako ng phone. Eto yung phone, monetary exchange." Tapos bibigyan niya ako resibo, tapos na, transaction na yun. Tapos paglabas ko ng store, mare-realize ko na, wait, kailangan ko ng accessories sa phone na 'to, sa same store kasi may sale yung store, 'di ba? So balik ako sa loob. Dun na ako natatakot kasi hindi ko kayang bumili ulit kasi natatakot ako na i-judge ako nung ate. Hindi ko kayang kumbaga may fear ako na sabihin nung kahera na, "Gustong-gusto mo siguro dito sa tindahang 'to, ah." Tapos bumili ka na, eh, alam mo yun? Bumili ka na tapos bibili ka ulit, dalawang transaction. Bakit hindi mo na lang inisa? Sana inisip mo yun. Yun yung sana inisip mo na ang phone kailangan mo ng accessory. Isang transaction lang. Feeling ko yun kasi sasabihin niya sa'kin, eh. Natatakot akong ma-judge ako na parang, nagkamali ako, kailangan isa lang pala. Para alam mo yun, kung pag-iisipan lang natin efficiency, in the realm of efficiency, yes, nagkamali ako na, oo, mas efficient nga na isang transaction lang. Isa lang, isang transaction lang. Pero in the grand scheme of things, looking at the big picture, irrational fear siya. Ang labo niya. Bakit ako matatakot na bumili ulit? If anything, matutuwa pa nga yung kahera, eh. Ang ganda ng store namin. 2 beses siyang bibili. Alam mo yun, parang in a span of 5 seconds, may suki kaagad. Na pagkatapos mo, as in lumabas ka na sa store, tapos papasok ka ulit, kasi ganun mo kagusto yung store namin. Hindi, yun yung, medyo mali, eh, para sa akin. Kaya siguro may trauma. Kasi, don't get me wrong, hindi ko ganun kagusto yung store. Nakalimutan ko lang kasi kailangan ng case ng phone ko. So,
Yun yung aking, if anything, kasi ako yung buyer, not necessarily hindi ko gusto yung item, para ma-define na buyer's remorse yun, pero at the same definition, may remorse ako. Kasi bibili ako ulit. Buyer's remorse. Na-feel nyo na ba yun? Yun lang. Share ko lang yun. Na-feel ko siya. And maka-feel ako ng buyer's remorse. Thank you. Thank you for watching and listening.